Lahat
dakilang ngalan mo. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, O Diyos. Dakilang ngalan mo. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Purihin ang dakilang ngalan mo. Amen. Purihin nga po natin ang ating Panginoon. Papuri po sa ating Diyos. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa bawat isa. Narito po ang ating PBB Live, ang ating pagbubulay-bulay ng salita ng ating Diyos, ang ating araw-araw na meditation of God's words. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Kumusta na po ang bawat isa? Ito po inyong lingkod, Pastor Mas Chavez, sa inyong lahat ay nag-aanyaya. Tayo na pong sama-samang dumako sa panan ng ating Panginoon, ang ating pagsalusaluhan, ang pagkain espiritual na inihanda ng Panginoon po para sa ating lahat. Magandang umaga naman o hapon o tanghali sa iba nating mga kasamahan sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Don't fall into the trap. Wag daw po tayong, wag nating hayaan na tayo ay masilo o mahulog sa bitag. Meron po na mga ipinapain sa atin ng kalaban, kung kaya tayo po ay pakaingat at tayo po ay maging matalino, mapagmatyag, na hindi tayo mahuhulog sa bitag ng kaaway ng ating kalaban. Ito po ang ating nais na tignan at talakayin sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Na sabi po roon, be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Maging handa daw po tayo lagi at mapagbantay, sapagkat ang ating kaaway ay mistulang leon na umaatungal, aali-aligid, at naghahanap ng kanyang masisila. Tayo po kaya ay kandidato sa pain at bitag na inihahain sa atin ng kaaway. At yan po ay yan ay nasa ating paligid, kung kaya kailangan tayong maging matalino at mapagmatyak. Atin pong ilapit sa Panginoon ang ating pagbubulay-bulay sa gabing ito, na tayo ay turuan ng ating Diyos at tayo puspusin ng kanyang banal na espiritu ang bawat isa sa ating pakikinig at pagtanggap ng kanyang mga banal na aral. O Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Salamat sapagkat muli nyo kaming pinagsama-sama sa inyong paanan upang tanggapin po ang inyong mga banal na aral na iahayag sa amin at ituturo. Ama, kami nagpapasalamat sa araw na ito at sa mga nakalipas na araw at oras, maging sa buong maghapon, na kami ay inyong iningatan, kinalinga ang bawat isa, at patuloy na inaabot sa aming mga pangangailangan araw-araw. At maging sa oras na ito, O Diyos, kami nananalig na meron po kayong inihandang pagpapala po sa bawat isa. Kami dumadalangin na inyong pagtuturo, at kami, Ama, ay naririto at nagpapakumbaba sa inyo, at aming inilalapit ang aming puso na kami ay inyong kalulugdan. Ano man po nakikita nyo sa amin na hadlang, balakid, mga karumihan, Ama, kami dumadalangin ang paglilinis. Isuutan nyo po kami ng inyong kabanalan at ng inyong mayamang biyaya ang igawad nyo po sa amin. Maging sa inyong lingkod, O Diyos, dalangin ko po, Ama, na gamitin nyo po lamang inyong lingkod bilang inyong instrumento, gawing isang inyong malinis na tapayan, na siya pong
dadaluyan ang inyong pagpapala sa aming lahat. Kayo po ang humawak ng aking labi, ng aking puso, ng aking isipan, upang salita nyo lamang ang maihahayag at mamumutawi sa bibig ng inyong lingkod. Father God, bless us. Ang bawat isa na ngayon ay narito sa inyong paanan. Patahimikin nyo po ang aming mga kaisipan. Panatagin nyo po, bigyan ng kapanatagan ang aming puso upang sa inyo lamang po kami, ang aming isip at puso ay matuon lamang sa inyong mga banal na salita. Salamat po, Panginoon, sa inyo po ang kapurihan at karangalan. Sa banal na pangalan ng inyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Don't fall into the trap. Huwag daw po tayo, huwag nating hayaan na tayo ay mahulog sa bitag ng kaaway, ng kalaban. Ito pong verse na ito, 1 Peter chapter 5 verse 8, ay isang talata na dapat lagi nating baon-baon. Itong salita ng Panginoon na ito na mababasa natin sa unang aklat ni Peter, chapter 5 verse 8, isang very familiar verse. Dapat ito po ay lagi nating tangan-tangan, baon-baon, at dapat ginagamit natin. Sapagkat ito po ay nangyayari, nagaganap sa buhay po natin, sa bawat lingkod ng ating Diyos. Sapagkat kung inyong papansinin, madalas, marami sa atin, nahuhulog sa bitag ng kalaban. Kumbaga, tayo ay hindi nagbabantay. Tayo hindi listo, kumbaga, at tayo ay lagi na lamang naiisahan ng kalaban sa mga bitag at mga pain na kanyang ibinibigay sa ating lahat. Kung kaya napakahalaga na itong verse na ito na ngayon ay ating pinagbubulay-bulayan muli, ay dapat nating laging daladala at baon-baon. Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, tayo daw po ay laging maging handa, mapagbantay, sapagkat ang ating kaaway, si Satan, at ang kanyang mga alipores, ay mistulang leyon, parang leyon. Sabi po roon, nag-aaktong leyon. Hindi siya leyon, kundi nagpapanggap na leyon, umaatungal, umaali-aligid na parang leyon, at naghahanap ng kanyang masisila. At yan po ay ginagawa niya para tayo na mga lingkod ng Panginoon ay mahulog sa bitag. Ginagamit, alam niyo po itong bitag o itong pain, ginagamit yan para hulihin o gustong madakip o magapi yung nais na nating hulihin. Katulad po ng isda, yung mga mangingisda, yung mga namimingwit. Dito po sa gitna ng silangan, yan ay isa sa mga libangan ng mga kababayan natin, yung mamingwit. Hindi bagas na kapag tayo ay namimingwit, tayo ay gumagamit ng pain na inilalagay natin doon sa dulo ng ating pamingwit. At kapag ito namang isda ay nasilaw doon sa pain na yon, ay siya ay mahuhuli. Kaya nga meron tayong madalas na naririnig na ang isda raw ay nahuhuli sa bunganga, sa bibig. Kaya yung mga tao na burara sa pananalita ay minsan nahuhuli po sa bibig kung ano yung lumalabas sa kanyang labi. Kasi ganyan po ang isda, nahuhuli siya sa kanyang nahuhuli siya dahil kinakagat niya yung bitag, yung pain. Kaya nahuhuli siya sa bibig. Yung mga hayop sa gubat, yung mga mahilig, ano yung tawag natin doon, yung manghuhuli ng mga hayop sa gubat, gumagamit din niya ng mga bitag para mahuli nila yung uri ng hayop na kanilang nais na hulihin. Naalala ko tuloy yung nung araw, ay merong kataga o expression na may pulis sa ilalim ng tulay. Kasi yung mga pulis sa atin, sa Pilipinas, I don't know kung hanggang ngayon ganoon pa rin, ay nagtatago yan sa kung saan hindi sila makikita. At kapag may mga pasaway na mga kababayan natin, nahuhuli sila kasi hindi akala nila walang pulis. Pero totoo, nagtatago lamang sila at naghihintay ng kanilang masisila. Yung mga pulis sa ilalim ng tulay, ang tawag nga nila.
ay ganoon din po ang ginagawa ng kalaban. Merong mga iniihain sa ating mga bitag at kung hindi po tayo magiging listo ay tayo ay masisila. At ang ating kalaban, ang ating kaaway ay mistulang leon. Alam niyo po yung karakter ng leon? Ang leon po kasi, obviously, meron pong tamadang leon na humabol ng kanyang sisilain. Kaya ang ginagawa niyan, alam niyo yun, ayaw niya na magtatakbo siya ng malayong-malayo para hulihin lamang yung kanyang sisilain. Kaya ang ginagawa niya, pinagmamasdan niya muna yung kanyang nais niyang kainin. Yung nais niyang maging hapunan o tanghalian o kaya naman breakfast niya. Bago niya ito atakihin, pagmamasdan niya muna ito, yung mga grupo ng mga hayop, uri ng hayop na nandoon sa gubat. Titignan niya kung sino sa kanila medyo lalampa-lampa, hihina-hina, tutulog-tulog. At yun ang kanyang yun ang kanyang target. At ang gagawin ng leon, magkakaroon muna siya ng false attack. Yung hindi niya sisilain agad, kundi magkakaroon ng false attack. Yung titignan niya muna, susubukan niya muna, bibiglain niya, gugulatin niya yung kumpol ng mga hayop na naroon na gusto niya silain. At kapag nag-false attack siya, siyempre magtatakbuhan ng mga iyon, maiiwan yung mga medyo lalampa-lampa. So, makakatakbo naman siya pero medyo mahuhuli siya sa pagtakbo. Tatargetin na yun ni leon. Tatandaan niya na yung uri ng hayop na yon. Yung hayop na yung nais niyang silain na yon. Ito yung lalampa-lampa. Ito yung mahina-hina. Kaya susunod na tunay niyang pag-atake, alam niya na kung sino yung target niya. Alam niyo po, ganyan din ang ginagawa sa atin ng ating kaaway, si Satan. Are you aware of that? Aware po ba tayo? Alam niyo po yung mga nangyayari sa ating paligid, yung mga pinupuntahan ng ating mga mata, alam niyo po marami sa atin kung saan sa mga website, kung saan website na pupunta, lalo na kapag sa mga mahilig magdududot ng kanilang mga gadgets. Kung hindi natin babantayan ang ating mga mata, kung hindi natin babantayan kung saan tayo humahakbang, kung saan tayo pumupunta, kung ano yung gusto nating marinig, kung ano yung gusto ng ating mga mata. Alam niyo po, ang estratehiya ng kalaban na hindi naman nagbabago since time immemorial, yan ang estratehiya ng kalaban ni Satan. Tayo ay sisilain sa kung ano yung gusto ng ating mata, lust of the eyes. At kung ano yung gusto ng ating laman, lust of the flesh. And the pride of life, kung ano yung gustong-gusto natin, yung nais ng tao na siya ay maitanyag at hangaan, yung pride of life. Dito tayo sinisila ng kalaban . At kung tayo po ay hindi magiging listo at hindi mapagbantay, tayo ay numero 1 kandidato ni Satan ng kalaban upang tayo ay silain o mahulog tayo sa bitag kung hindi natin babantayan ang ating mga sarili. Don't fall into the trap. Huwag nating hayaan na mahulog tayo sa bitag. Naalala ko po tuloy yung isa sa mga iniakda ng inyong lingkod. Isa siyang foreign reading material, pero nilapatan po ng inyong lingkod ng Pinoy version. Ito pong mousetrap. Gusto niyo po bang marinig itong aking iniakda na matagal ng panahon at yan ay naka-archive sa aking mga files. Pinamagatan ko po itong si Bubwit at ang mousetrap. Nais niyo po bang mapakinggan? Hindi ko nakikita ang inyong mga reaction, pero I do believe na gusto niyong pakinggan. Ito pong kwento ni Bubwit at nung mousetrap. O yung sa Tagalog ng mousetrap, panghuli ng daga. Ayan. Itong si Bubwit sa Barrio Kupang ay nag-iikot-ikot sa paminggalan ng mag-asawang si Bentong at si Tekla. At habang siya'y gagala-gala at iikot-ikot doon sa paminggalan, ay nakita niya na merong binubuksan na kahon itong mag-asawang si Bentong at si Tekla. At nung kanyang laking gulat niya nung ilabas yung laman ng kahon. Alam niyo po yung laman ng kahon. Isang bagong mousetrap, panghuli ng daga. Kumikinang-kinang pa yung, alam niyo yun, yung medyo steel part ng panghuli.
Kaya laking gulat nitong si Buwit sa kanyang nakita. Kaya siya'y natakot at labis natakot ang kanyang nadama, kaya nagtatatakbo siya at sinabihan niya yung kanyang mga kaibigan na si Manokski at yung kanyang kaibigang si Mamoyski na walang inatupag gawin kundi kumain ng kumain. Yung baboy, no? Yung Mamoyski ang pangalan ng kanyang kaibigan. At si Bordon, yung baka na kanya. Ito po yung tatlo niyang kaibigan. At pinagsabihan sila nung ni Buwit. Sabi niya, may mousetrap, may mousetrap. So, binigyan sila ng babala. So, balit hindi naman sila pinansin nung kanyang mga kaibigan. Hindi siya pinansin nung kanyang mga kaibigan. Binaliwala yung babala sa kanila ni Buwit. Hindi alam ni Buwit na itong panghuli ng daga na ito, itong mousetrap na ito ay para sa kanya. So, balit, binigyan niya ng babala yung kanyang mga kaibigan na itong mousetrap na ito ay gagamitin upang sila, hindi lamang siya, kundi kanyang mga kaibigan na mahuli dito sa trap na ito. So, balit, yung nga lamang, hindi siya pinansin ng kanyang mga kaibigang si Manokski at si Mamoyski at si Bordon. Isang araw, ay biglang may narinig na maingay doon sa pamingala ni Bentong at ni Tekla na ikinagulat nitong si Buwit. Kung kaya pumunta siya doon at tinignan niya ano yung maingay doon. Yun pala, merong na huling ahas doon sa mousetrap. Alam niyo yun? May umiikot-ikot na ahas na huli doon sa mousetrap. Kung kaya nung tinatanggal nitong mag-asawa, itong ahas na nahuli doon sa mousetrap, nakagat itong si Tekla. At sa kinasawiang palad, ito'y naging nagsanhi ng ikinamatay o ikinasawi ni Tekla doon sa kagat ng ahas. So to cut the story short, nagkaroon ng lamay, pinaglamayan itong si Tekla. At dahil nga lamay, alam nyo po sa lamay, di ba? Maraming mga taong dumarating doon, kailangan maganda ng mga kakainin. Itong naging sanhi na itong si Manokski, itong si ang kanyang mga kaibigan ni Buwit na sina Mamoyski at si Bordon, ito pong sila, isa-isa sa kanila ay kinatay ni Bentong para gawing pagkain ng mga nakikiramay sa lamay po nitong si Tekla. So, yung mousetrap ang siyang naging sanhi ng ikinamatay ng kanyang mga kaibigan. So, yun yung kwento po ni Buwit at ni mousetrap. At nung mousetrap, hindi nakinig yung kanyang mga kaibigan sa babala ni Buwit, kaya ganun ang kanilang kinasapitan. Ano naman po ang spiritual application nito sa ating tinatalakay po ngayon sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Alam niyo po, meron din mga bitag o trap na inihahain ng ating kalaban na walang iba kundi si Satan. Kung kaya kailangan po tayong mag-ingat sa bitag. Pag-ingatan po natin yan, lagi tayong maging handa at lagi nagbabantay. Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be alert and sober mind. Ano po itong mga dapat nating ingatan? At yung ating pong mga, tulad ng aking nabanggit, yung ating mga tinitignan, yung ating pong mga pinupuntahan, yung ating mga binabasa, yung gusto ng ating mata, yung gusto ng ating flesh. Kung hindi po natin babantayan ang ating sarili, ito po ang gagamitin na bitag ng kalaban upang tayo po ay masila. At kung hindi po tayo magiging mapagmasid o magiging matalino, mapagmatyag, at dapat sa ganitong pagkakataon, tayo po alam na natin kung ano yung mga estratehiya ng kalaban. Subalit ang nakalulungkot, marami sa atin lagi pa ring nako-caught off guard. Alam na nga natin na hindi kalooban ng Panginoon, alam natin na masama, pero bakit yung yaon pa rin ang lagi natin ginagawa? At yung pa rin ang lagi natin pinupuntahan. Yung pa rin ang gusto nating makita.
Alam niyo po si Eva, sa Hardin ng Eden, bakit siya natukso? Kasi araw-araw na lagi na lamang pinupuntahan niya yung bunga doon sa gitna ng hardin. Nakita siya ni Satan. Aha, yan palang gusto mong kunin. Kaya ayun, tinukso siya. Ganon din po minsan ang nangyayari sa atin. Kaya maging mapagbantay tayo. Bantayan natin ang ating sarili. Bantayan natin ang lumalabas sa ating mga labi. Bantayan natin ang ating mga kilos at gawa. Bantayan natin kung ano yung ating mga laging tinitignan at pinupuntahan, lalo na sa mga website na pinapanood. Hindi naman po na tayo ay masamang manood, subalit dapat binabantayan natin ang ating mga sarili. Kasi pinagmamasdan po tayo. Ang ating kalaban ay tulad ng leon, umaali-aligid, pinagmamasdan niya kung sino yung hihina-hina, kung sino yung lalampalampa, kung sino sa atin ang lagi na lamang tinatamad, lalo na kapag gawain sa Panginoon. Kapag hindi tayo natin binabantayan ang ating sarili. Paano tayo magiging handa? Kailangan lagi nating tangan-tangan ang ating spiritual armor. Lagi tayong spiritually filled, lagi tayong nakokonek sa source ng power, ng kalakasan na walang iba kundi ang ating Panginoon. Pero kung tayo po ay medyo bantulot, maging sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay tayo po yung numero 1 kandidato ng kalaban para tayo ay silain. Marami sa atin makikinig na lamang ng salita ng Panginoon, pero kung saan-saan pa lumilipad ang ating isipan. Ngayon, nakikinig tayo ng PBB Live, ng salita ng Panginoon. Yung iba sa atin, kung saan-saan pa inililipat ang monitor. Hayaan muna natin na makinig muna tayo, maglaan muna tayo ng minuto ng pakikinig, mamaya na tayo magbasa ng ating mga notification. Marami sa atin hindi makatagal, sasabihin, ang tagal-tagal naman ng message na iyan. Dahil meron pang gustong gawin, meron pang gustong puntahan. Iba sa atin na tinatamad na manalangin. At lagi na lamang sasabihin, pag-pray niyo po ako, pag-pray niyo po yung mga ganito, yung mga pangangailangan ko. Tayo po yung dapat na nananalangin. Tayo po yung dapat na laging lumalapit sa Panginoon at lumuluhod sa Panginoon sa panalangin. Pero kung tayo bantulot, maging sa panalangin, ay tayo po ay numero 1 kandidato ng ni Satan para tayo ay silain o tayo ay bigyan ng mga bitag. At kung hindi po tayo magiging mapagbantay at hindi tayo magiging matalino, ay tayo ay mauhulog sa bitag na iyan. So, una po natin dapat gawin, mag-ingat sa bitag that we may not fall into the trap. Yung mga inihahain sa atin ng kalaban. Pangalawa po, bigyan natin ng pansin yung mga babala. Nais kong balikan po itong si Bubwit. Binigyan niya ng babala yung kanya mga kaibigan, subalit hindi siya pinansin. Kaya ano nangyari sa kanya mga kaibigan na si Manoxki, si Mamoyski at si Bordon? Yun ang naging sanhi ng kanilang kamatayan dahil hindi nila binigyan ng pansin yung babala ni Bubwit. Tayo rin po. Marami tayong mga babala na binibigay sa atin upang wag tayong mahulog sa bitag. At ano po itong mga warning na ito, itong mga babala, mga paalala sa atin. Ito'y walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. The words of God. At ang dami-dami na pong mga salita ng Panginoon na ating naririnig, natatanggap, nababasa, napagbubulay-bulayan, napapag-aralan. Subalit, yung po bang mga paalala sa atin ng Panginoon ay binibigyan natin ng kahalagahan? Binibigyan po ba natin ng pansin? O ito'y binabaliwala lamang natin yung mga warnings, yung mga babala, yung mga paalala sa atin ng Panginoon, yung mga pagtatapik sa atin ng Panginoon? At minsan, pagpapalo sa atin ng Panginoon. Pero tayo pa rin ay minsan, matigas pa rin ang ating puso, ang ating ulo, sumusuway pa rin tayo sa Panginoon. Hindi natin binibigyan ng pansin yung mga babala na ating natatanggap, mga paalala na binibigay sa atin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. The words of God ay ito po'y matibay at mabisang paraan ng Diyos upang tayo ay paalalahanan, upang tayo po ay bigyan ng mga warnings, mga babala, upang hindi na natin maulit pang muli yung ating mga pagkakamali.
Alam niyo po, minsan hindi na tayo natututo-tuto. Yung ating pagkakamali ay paulit-ulit nating ginagawa. Para bagang yung isang, merong isang doon sa iyong dinaraanan, ay may nakausling bato at napatid ka roon, nadapa ka roon, ay kung bakit ba naman doon sa sunod mong pagdaan doon, ay napatid ka na naman. Alam mo naman na merong nakausling bato roon. Hindi na tayo matutututo, yung pa rin yung pagkakamaling ating nagagawa, doon pa rin tayo nadarapa. Yan ay sapagkat binabaliwala natin ang salita ng Panginoon. Kahit ngayon, sa oras na ito, I do believe, kinakausap po tayo ng Panginoon ang bawat isa. At wag po natin sabihin na, yung mga salita, yung mga yan, dapat napakinggan niya ng aking kaibigan o ng aking kapitbahay. Tama-tama itong mensahe na ito para sa kanya. Dapat po lagi nating ina-apply personally ang salita ng Panginoon. It is for us. Muli, madalas ninyo itong naririnig sa akin, hindi aksidente na tayo po ay narito ngayon at nakikinig sa salita ng Panginoon, kundi niloob ng Panginoon na ito'y mapakinggan mo. Mapakinggan natin. Sapagkat ito po ang katotohanan. Lagi na lamang tayo po na nasisila ng kaaway, nauhulog sa bitag. Kasi nga, hindi natin binabantayan ang ating sarili, ang ating gawa, ang ating kilos, ang tinitignan ng ating mga mata, maging ang mga salita na lumalabas sa ating mga labi. Ating pong bigyan ng pansin ang mga babala na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ang mga paalala niya sa ating lahat. Ano pa ang mga babala na ating natatanggap? Yung po mga kaganapan sa ating buhay, circumstances in our life, yung mga nangyayari at nagaganap. Ito po yung mga paalala sa atin ng Panginoon. Katulad po ng krisis na ating kinakaharap sa ngayon. I do believe ito ay pamamaraan ng Panginoon upang tayo po ay paalalahanan. Maaring may pinagagawa sa atin ng Panginoon na hindi pa natin nagagawa. O kaya naman meron tayong hindi dapat ginagawa na ginagawa natin. Kung kaya nangyayari at itong mga nagaganap ngayon at tayo po ay naharap sa krisis na ito kasi nga meron tayong mga maling ginawa. Kung kaya nararanasan natin itong sakit na lumalaganap. So dapat po ay binibigyan natin ng pansin maging itong mga signs, itong mga warnings, mga babala na binibigay sa atin ng Panginoon. Muli, let us not allow ourselves to fall into the trap. Magbantay po tayo palagi. Maging handa. Lagi po tayong dapat nakakonect sa source ng kalakasan na walang iba kundi ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay bigyan natin ng halaga ang salita ng Panginoon na ating pong napapakinggan po sa ngayon. Katulad po ngayon na narinig natin ang salita ng ating Panginoon. Huwag po nating baliwalain. Let us not allow ourselves to fall into the trap. Bagkus, ating pong bantayan ang ating sarili, bantayan ng ating mga mata, sapagkat ang ating kalaban, tulad ng aking nabanggit, ay tulad ng leon na humahanap ng kanyang masisila. At nawa ang bawat isa po sa atin ay huwag mahuhulog, we will not fall into the trap. Ito po ang ating baunin na dalhin sa bawat isa po sa atin ngayon na naririto, ang turo ng Panginoon at paalala niya sa ating lahat na tayo ay hindi masila ng kalaban, bagkus tayo po ay laging nakahanda. We are sober and alert. At ang mga salita ng Panginoon na paalala niya sa atin ay huwag nating baliwalain, kundi bigyan natin ng halaga, sapagkat ito po ay para sa ating lahat. Pagpapala po sa bawat isa na ngayon ay naririto, sa presensya ng ating Panginoon, at patuloy natin bigyan ng praktikal na aplikasyon ang kanyang mga salita na ating narinig at ating natanggap. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang pagtuturo, sa kanyang pagpapaalala sa ating lahat. Papuri po para sa ating Diyos. Awit sa mundo,
Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa inyong mga banal na salita na aming tinanggap at narinig. Tunay nga, Ama, wala po kayong katulad, kahanga-hanga po kayo, Panginoon. Ang inyong pagmamahal sa amin ay kailanman ay hindi nagmamaliw. Salamat po, Ama, hindi kayo nagsasawa na kami turuan, paalalahanan, araw-araw sa pamagitan ng inyong mga banal na aral. Ama, amin pong tatanggapin, babaunin ang inyong mga salita, ang inyong mga banal na aral. At ito po, O Diyos, ay amin pong babaunin at siya po namin magiging kalakasan at gabay at siya po namin pagkain espiritual. Ama, kami nga, Panginoon, ay inyo pong ingatan, ilayo sa anumang gawa ng kalaban, from evil man and evil spirit. Kami, Panginoon, ay bigyan ng kalakasan upang kami patuloy na managumpay at hindi kami mabibitag, mahuhulog sa bitag ng kaaway, bagkus ang bawat isa ay magkakaroon ng kalakasan na nagmumula sa inyo, O Diyos. Salamat po, Ama, sa bawat isa na naririto sa inyong paanan. Patuloy na pagpapala ang igawad niyo po sa amin, sa aming pamahayanan, sa aming tahanan. Sa araw-araw po na ring buhay, patuloy na kami, Ama, ay inyong iingatan. Maging sa mga lumalaganap na sakit, Panginoon, dalangin namin na hindi po kami, ang bawat isa, tulad po na inyo pinangako na hindi ito makalalapit sa amin, sa bawat lingkod nyo, O Diyos. Bigyan kami ng magandang kalusugan at kagalingan sa anumang mga infirmities and diseases and sicknesses na amin pong nararanasan. Ama, maraming salamat at pagpapala po ang ibigay nyo sa amin, O Diyos, maging sa PBB Live, na ito'y magamit sa inyong karangalan at sa inyong kaluwalhatian. Maraming salamat po sa inyo po namin maingat na ibinabalik ang mataas na papuri, ang parangal at pagdakila at kaluwalhatian sa banal na pangalan ng inyong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Tayo po lahat ang pinagpala ng Panginoon sa gabing ito, sa araw na ito, sa oras na ito. Tayo po ay magwika ng Amen. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasalamat sa piling mo. Jesus ang aking sandigan, hindi mo ko pagkabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. God bless everyone. At magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali.
God bless everyone. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.